Morning po sa ating lahat. Kumusta yung bagong buwan natin? March. No? Lingon nga yung katabi natin at pwede ba tayong mag-smile sa kanila? Kompleto tayo. Praise the Lord. So, first Sunday na naman po ng bagong buwan. 2 months na ang nagdaan sa taong 2024. 2 months na rin po ang ating project. Praise the Lord. Dahil 2 months na rin namin na-experience ni Pastora Lab ang provision ni Lord sa aming buhay. Salamat sa ating mga members na patuloy na sumusuport. Hindi kami nagkukulang. Hindi naman kami naghihikahos, hindi kami nagdarahop, tamang normal lang, no? Sakto lang. So 2 months na po para sa lote at 40. Yes, 40. Talagang gusto kong i-emphasize po yung 40. Speaking of 40, gusto ko pong i-remind sa ating lahat na 40 years na yung simbahan natin next year. April, to be exact. 40 years na po tayo next year. At gusto ko pong tanungin ang bawat isa sa atin ngayon, para sa atin, para sa ating iglesia at para sa ating mga taga-ACF, ano ang significance sa inyo ng 40 years? Ano ang significance ng ating Project Lote at 40? Alam niyo po, yung 40 is a very significant number. Special po ang 40. Sa mga pinanganak dyan noong 1984, meron ba? 40 years na kayo ngayong taon. At sabi pa nila, life begins at 40. Yung mga buntis, may buntis ba yan? 40 weeks nyo, dadalhin yung bata sa tiyan nyo. 40. At yung word na quarantine, alam nyo ba? Galing yan sa Italian word na quarantina. 40 ibig sabihin. Kaya ang quarantine is 40 days. Kung titingnan naman po natin ang Bible, sobrang daming 40 sa Bible na makikita natin. Unang-una, the Bible was written by 40 different authors. 40 po yung authors ng Bible. Second, according to Deuteronomy 25:3, sa law sa Old Testament, 40 lashes ang maximum na penalty sa mga nagkakasala. 40 lashes. Sa Numbers 13:25, yung pinadalang espiya para espiyahin ang lupa ng Kanaan, 40 days silang nag-spy. Okay? 1 Kings 19:8, si Elijah, 40 days nag-travel galing ng Horeb, papuntang Horeb, tumakas galing kay Queen Jezebel. 40 days. Si Isaac, nag-iisang anak ni Abraham, 40 years old siya nung inasawa niya si Rebecca. And the number 40 is used 159 times in the Bible. Of course, this number is just a number. There are no special codes or hidden messages behind this number 40. And we should be careful in trying to interpret this number 40. However, we cannot deny that the number 40 has some insights and significance in our study of our scripture. The long list of number 40 in the Bible gives us patterns and shadows to God's character, God's purpose, and God's ways.
So kaya nga po ang title ng message natin is, wala pala ako ditong yun, The Significance of the Number 40. So marami po tayong pwedeng insight na makuha sa number 40, but I will limit only to 3. Tatlo lang. Tatlong insight lang po. So unang significance ng number 40, okay. The number 40 shadows a period of preparation. So pwede nating sabihin na yung 40 years ng simbahan natin is just a preparation. Yung Project Lote at 40 natin is a preparation. Preparasyon, mga kapatid, para sa isang mas malaking task, preparasyon sa isang mas malawakang mission, at preparasyon para sa mas mabigat na ministry na nag-aabang. 40 years. Preparation. Alam nyo ba, mga kapatid, merong 3 tao sa Bible ang nag-fasting ng 40 days. 3 tao. Kilala nyo? Elijah, Moises, Jesus, nag-fasting ng 40 days. Ano sa tingin nyo? Bakit sila nag-fasting ng 40 days? Preparation. Okay. Pag-usapan natin si Jesus. Paki-flash. Pag-usapan natin si Jesus. Okay. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So nag-fasting po si Jesus Christ ng 40 days. Nung bumaba si Jesus sa earth, mga kapatid, hindi basta-basta ang mission ni Jesus. He came to bear witness of the Father. He came to live a perfect and sinless life. And He came to save the people from sin. Yan po yung mission niya. So bago mag-umpisa yung tinatawag natin inauguration of Jesus' public ministry. So, nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days. He fasted to be prepared spiritually by showing to the Father His humility, worship, and dependence upon God. 40 days of preparation. Another one. Pagkatapos ng resurrection ni Jesus Christ, no? This month, celebrate natin ang Resurrection Sunday. After 40 days na muling nabuhay si Jesus, ilang araw siyang namalagi sa lupa bago umakyat sa langit. 40 days. No? After His suffering, He presented Himself to them and gave them many convicting proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. 40 days. Pagkatapos mabuhay, bago umakyat, 40 days. Naniniwala ako na dito po galing yung kultura nating 40 days. Meron pa ba sa atin yan ngayon? Yung namamatay, merong 40 days. Diba? Dito po yun galing. Bakit po? Kasi naniniwala sila ng isang tao daw, kuno, pag namatay, meron pang 40 days na umaaligid yung espiritu niya sa lupa bago umakyat sa langit. So yun po yung story kung bakit po tayo may 40 days. So mga kapatid, si Jesus, bago siya umakyat, 40 days, nagstay kasama ang mga disciples sa earth. Bakit siya nagstay ng 40 days? Mga kapatid, ito po naman ay panahon para ihanda ni Jesus ang mga disipulo sa darating na tinatawag na church building ministry. O ang tinatawag natin, the inception of the church, o yung pagtatag ng iglesia.
Kailangan i-prepare ni Jesus Christ ang mga disipulo dahil sila ang magsisimula ng church. Ganun po katindi. So sa loob ng 40 days, nagkasama-sama sila ulit, si Jesus Christ at ang mga disipulo, nagkausap sila, kumain, magkasamang matulog, naglakbay. So sa mga panahong ito, yung mga tanong ng mga disipulo, nasagot. Yung mga doubt sa mga puso nila, nawala. Yung mga fears nila, naglaho. Yung init sa kanilang puso ay mas lalong lumakas. Meaning to say, ang mga disipulo ay naging ready and prepared para sa pagtatag ng simbahan. 40 days of preparation. So mga kapatid, next year po, 40 years na tayo. Ang tanong, anong significance ng 40 years sa atin? Anong significance ng ating proyekto, Project Lote at 40? Brothers and sisters, our Project Lote at 40 is just a beginning. God is preparing us for bigger tasks. God is preparing us for greater mission. God is preparing us for larger ministry. Kaya nga mga kapatid, ang challenge ngayong umaga ay kailangan nating manatiling faithful sa Panginoon. Kailangan nating manatiling true, prayerful, on fire. Kailangan nating manatiling generous dahil sa darating panahon, mas malaki pa ang ministry na naghihintay. Mas marami pang souls ang dapat i-evangelize. Mas marami pang mga bata ang dapat i-reach out. Mas marami pang simbahan ang kailangang i-plant. Marami pang bunga ang kailangang i-harvest. Ang challenge mga kapatid, i-prepare natin ang ating mga sarili. I-prepare natin ang ating iglesia. Ito po ang significance ng 40 years period of preparation. Meron po tayong pangalawang significance ng number 40. Ang laki. The number 40 shadows a period of revelation. Pwede rin pala nating sabihin na itong 40 ay nagsisimbolize ng panahon ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang karakter, plano at layunin. Jonah. On the day Jonah entered the city, she shouted to the crowds, 40 days from Nineveh will be destroyed. 40 days. Ipinadala si Jonah ng Panginoon sa Nineveh para i-reveal sa mga tao ang kanyang wrath at ang nakaamba na parusa sa kanila. Binigyan sila ng 40 days. No? Sa mga panahong ito, ang magandang bagay na nangyari mga kapatid, ang mga tao na mga Ninevites ay naniwala kay Jonah. Nagrepent sila, nanalangin, nag-fasting. Kung babasahin niyo yung mga Bible niyo, pati mga hayop nag-fasting. Yung hari nila, nagsuot ng sako, yung tinatawag na saklot. Lahat ng mga tao nagsuot ng sako, pati mga hayop, pinagsuot nila ng sako. At dahil dito, hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang planong pagwasak sa Nineveh. It does not only reveal the wrath of God, it also reveal the love, the grace, and the mercy of the Lord. Period of revelation. Pangalawa po mga kapatid, 40 years ang mga Israelites nag-wandered sa wilderness. No?
Amen. 40 years. I brought you out of Egypt and led you 40 years in the wilderness to give the land of the Amorites. So bakit po umabot ng 40 years ang paglalakbay nila sa disyerto? Alam niyo po ba, kung hindi sana sila nagpaikot-ikot, kung tinahak nila ang diretsyong daan from point to point, galing mismo sa Egypt papuntang Kanaan, that is only 11 days. 11 days lang yan. Pero bakit sila umabot ng 40 years? Mga kapatid, marami pang revelation ang Diyos sa buhay nila. Umabot ng 40 years dahil marami pang gustong ituro si Lord sa buhay nila. Umabot ng 40 years, mga kapatid, dahil marami pang gustong ipakita si Lord. Marami pa siyang gustong iparanas sa mga Israelites. And first of all, God is teaching the Israelites to trust and glorify Him. He wanted the Israelites to trust Him more because if they will trust Him, they will get the blessing. And God will get the glory. So gusto ng Panginoon na magtiwala at ibigay ang lahat ng glory sa Diyos. Kung meron pong best adjective na pwede natin maibigay sa Israelites, ako siguro kung mabibigay kong best adjective sa kanila yung pagiging matigas ang ulo. Stubborn. At kung meron man akong team song para sa kanila, yung kanta ni Gary Valenciano, Di Na Natuto. 40 years. But God is so patient with them. God never stops revealing Himself to the Israelites to increase the level of their faith. Second thing, God continuously reveals to Israelites that there is only one God who can make a way when there seems to be no way. Parang kanta lang yan, Pastor. Pero alam nyo, yung kanta ng God will make a way, yung linyang God will make a way, yung verse na God will make a way, dito po yun hango sa experience ng mga Israelites. Nung panahon na mga Israelites ay nasa gitna ng dagat at nasa gitna ng mga hukbo ng mga Egypt, hinati ni Lord ang dagat. Yan po yung literal na meaning at yan po ang context ng linya, God will make a way. Doon po yan galing. Tapos, nung panahon na naglakbay sila sa loob ng 40 years, mga kapatid, ano yung naging GPS nila? Clouds and fire. Sa loob ng 40 years, yung mga damit nila hindi nagugutay-gutay. Hindi ko lang alam kung naliligo ba to sila. Hindi, walang tubig eh. So, malamang yung damit nila, yun at yun, hindi nagugutay-gutay. Yung mga damit nila, nasa verse yan. Yung tubig nila, nanggagaling sa bato. 40 years nilang in-enjoy ang mana. Yung kinakain nila na nahuhulog galing sa langit, 40 years, mga kapatid. 40 years of God's revelation. No? Grabe. Hindi pa kayo matututo yan. 40 years na yan. Mga kapatid, uulitin natin ang tanong. Anong significance ng 40th anniversary natin next year? Anong significance ng Project Lote at 40 natin? Brothers and sisters, the Lord continuously teaching us two things. He is teaching us to trust Him more, and He is teaching us to glorify Him with what we have.
tinuturuan tayong mas magtiwala pa sa Kanya at ibigay ang glory kung ano man yung nasa atin. Napaka-powerful po nung testimony last Sunday. No? Kung nandito kayo nagsimba. Nung nag-testimony sa offertory, that is a perfect example of trust. Ano pong sabi niya? Magbibigay ako ng higit sa aking kaya. Dahil naniniwala ako na mas ibibless ako si Lord ng higit pa sa aking pangangailangan. At ganun nga ang nangyari, mga kapatid. Mga kapatid, sa ating pagsalubong ng 40th anniversary sa ating Project Lote at 40, hayaan nating i-reveal ni Lord sa atin ang kanyang kapangyarihan. Hayaan natin i-reveal ni Lord sa atin na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ipagkatiwala natin ang lahat kay Lord. Ating trabaho, negosyo, pag-aaral, ating buhay, ang ating mga sakit, ang mga pagsubok na dinadaanan natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon kasama 10 ang ating finances. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. In this way, by trusting God, we will get the blessing and the Lord will get the glory. Dumako po tayo sa pangatlo. Last na to. Hindi ko na lang ipapag-guess. Medyo mahirap. Okay. The number 40, ang laki talaga. Shadows a period of completion. May natatapos. May mga times sa Bible ng mga kapatid na ang number 40 ay nagsasaad o naghahayag ng isang bagay ay tapos na o naganap na, natupad na. Pag sinabing 40 years, may something na natupad, may something na natapos, may something na na-accomplish. A period of realization, fulfillment, or conclusion. Di ba? After 40 years, natupad ang pangako ng Diyos sa mga Israelites, ang promised land. 40 years. After 40 days, yung panahon na nagbaha sa panahon ni Noah, natapos ang baha after 40 days. Completion. David, Solomon, Saul, tig 40 years ang nakumpleto nilang taon nung naging hari sila. David and Goliath. Oh, sikat na story to. 40 days nang aasar si Goliath, nangungot siya. 40 days. Wala bang matapang dyan na mga Israelita? Lahat ba ng mga anak ng Diyos duwag? Wala bang pwedeng lumaban dyan? Lumabas kayo. Yan ba yung mga anak ng Diyos? Mga duwag? After 40 days, tinapos ni David yung buhay ni Goliath. Si Moises, 40 years po siyang nanirahan sa bahay ni Pharaoh. Natapos yung training niya sa bahay ni Pharaoh, 40 years. So mga kapatid, malinaw po na minsan ang number 40 ay nagsisimbolize ng isang period na kung saan ang isang bagay ay nakumpleto, natapos o natupad. Period of completion. Uulitin po natin ang tanong, anong significance ng 40th natin anniversary? Ano pong significance niyang sa atin? Ano kayang mapufulfill natin sa panahong ito? 40 years. Ano kayang makukompleto natin? After 40 years, what will be finished? After 40 years, anong maa-acquire natin for God's glory? Mga kapatid,
Sinimulan po natin tong project na to, tatapusin natin bago matapos ang 40 years. Amen? Kung si Mike Enriquez pa, patay naman si Mike Enriquez, di natin ito tatantanan. Diba? Huwag nating hayaan mamatay ang mga apoy sa ating mga puso. Huwag nating hayaan na magse-celebrate tayo next year ng 40 years tapos yung project natin is unfinished. Alam niyo po, napakaganda ng simula natin sa project natin. Pang 8 weeks pa lang ngayon, pang 8 Sunday pa lang ngayong linggo na to. Nasa 2 months pa lang tayo. Sobrang ganda ng umpisa. Sana hindi tayo ningas kugon. Wala pa tayo sa peak. No? Paano na lang kung umarangkada na yung iba dyan? Kung magpumiglas na sila. Kung bumuelo at bumuhos. No? Hindi ba napakagandang mag-celebrate ng 40th anniversary kung meron tayong something na na-accomplish for God's ministry and for God's glory? Parang Israelites lang, no? Israelites, after 40 years, promised land. ACF, after 40 years, purchased land. Wala bang amen? Mahina. Parang alanganin tayo dito. In conclusion, brothers and sisters, 40 years is a period of preparation, revelation, and completion. Good morning po sa ating lahat.